Ay, Popong! Kumisig ka! Walang yung batang ito! Bumago ka nga! Naramdaman ko na para bang biglang nanigas ang kalahati ng mukha ko nang dumampi ang mabigat at magaspang na palad ni Tatang Tino sa pisngi ko. Sa tindi ng sampal niya, pakiramdam ko nagising hindi lang ang kaluluwa ko, kundi pati na ang bawat ugat na nananahimik sa loob ng katawan ko. Napasinghap ako at bahagyang napakurap. Napaupo ako ng mariin habang pilit na binubuksan ang namimigat kong mga talukap. Tang, bakit mo naman ako sinampal? Ang sakit to na. Sobra naman po yun. Abay, bakit hindi? Tinakot mo ko. Kinabahan ba naman ako sa'yo? Paano ba naman kasi? Binabangungot ka na naman. Pilit kitang ginigising, pero ayaw mong gumising. Nabahala ako. Akala ko, pinalitan ka na ng mga masasamang kaluluwa. Humihingal pa ako. Pakiramdam ko, may naiwan pang kaba sa dibdib ko. Dahil nga sa masamang panaginip ko kanina, hindi ko na maalala ng buo yung senaryo. Pero naroon pa rin yung kakaibang pakiramdam. Ano po bang pinagsasasabi niyo, Tang? Nakita mo ba ang itsura mo kanina? Para kang kinakain ng anino. Namumuti ang mga mata mo, nanginginig ka, tapos ayaw mo pang magising. Pawis na pawis ka. Akala ko talaga, pinalitan ka na. Buong akala ko, yung katawan mo ay dinala na kung saan. Tapos ang naiwan dito, yung katawan ng saging na ipinalit. Pambira. Grabe naman yung Tang. Parang ang bilis ko naman pong mapalitan. Yung ganito kagwapo, mapapalitan ka agad. Nako, walang mukhang makakapantay sa mukha ko. Tama ka. Wala kang kapantay. Walang kasing kapal ang mukha mo. Tarantado ka talagang bata ka. Nagagawa mo pang magbiro kahit muntik na akong atakihin sa puso dahil sa'yo. Mahinang pinitik ni Tatang Tino ang noo ko. Kita ko pa sa mukha niya na kahit nagbibiro siya, totoo ang kaba niya. Napatungo ako sandali. Gusto ko sana magpaliwanag pero hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. Lalo na at medyo malabo sa alaala ko ang bangungot ko kanina. May natatandaan man ako pero hindi na ganun kaklaro. Tatang Tino naman, pasensya na po kayo. Hindi ko naman po sinasadya eh. Umiwas si Tatang Tino at tumikim pero halatang nabawasan na ang galit. Ano ba kasi na panaginipan mo? Bakit parang may pumipilit sa iyong isama ka? Hindi ako kagad nakasagot. Tumitig ako sa saig. Kinapa ko ang pisngi ko at mainit-init pa rin yun mula sa sampal niya. Masakit pa pero hindi ko na ininda pa. Hindi ko na po masyadong maalala eh. Pero Tatang, para po kasing may umihila sa akin. May boses. Pero hindi ko na po makita yung mukha eh. Kakaiba po yung pakiramdam ko. Para bang kilala ko po siya. Tapos parang napakadilim. Hindi po yung normal na dilim ha. Yung dilim po na parang hindi nakakatakot. Parang pakiramdam ko, kailangan po ng tulong. Ganun po yung pakiramdam. Napatigil si Tatang. Kita sa mukha niya na naging balisa siya. Tagaktak ang pawis niya kahit malamig naman ang paligid. Boses? Anong boses? Lalaki ba o babae? Pinikit ko ang mga mata ko at pilit kong binalikan yung malabo kong narinig. Hindi ko po masabi, Tatang eh. Parang sabay-sabay po kasi. Parang naghalo na. Pero sigurado lang po ko, Tang. Tinatawag niya po ang pangalan ko. Yun, klarong-klaro po yun sa akin. Hindi gumalaw si Tatang. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ako. Kinilabutan ako kasi bihira ko lang siyang makitang ganun katahimik. Maya-maya pa, tumikim siya at bumaling sa akin. Minsan kasi,
Pag ganyan ang panaginip, Popong, hindi basta panaginip lang yan. Lalo na't ikaw pa. Palagay ko, baka may malalim na pahiwatig yon. Kung hindi sa'yo, maaaring sa'kin. Baka may gustong ipaalala o may gustong kunin. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Mariin akong tinitigan ni Tatang Tino. Yung titig na parang gusto niya nang magsalita. Pero may takot sa dulo ng mga mata niya. Para bang isang maling salita lang at mabubunyag ang sikretong matagal niya nang tinatago. Basta, huwag ka muna magtanong. Hindi pa ngayon. Ang mahalaga, huwag na huwag kang papatukso sa kahit na anong naririnig mo sa iyong panaginip. Kahit na anong boses pa yon, kahit parang kilala mo, at kahit na ano pang bitiwang salita, huwag mong papaniwalaan. Tang, sabihin niyo po, may kailangan po ba akong malaman? Napatingin si Tatang sa paligid, para bang sinisiguradong walang ibang nakikinig. Humugot siya ng malalim na hininga, yung tipong ramdam mong mabigat sa dibdib. May mga bagay na mas ligtas kung hindi mo pa alam, Popong. Pero Tang, ako po yung binabangungot gabi-gabi. Ako po yung nakakarinig sa boses. Ako po yung parang sinusundan ng kung ano. Hindi ba't may karapatan po akong malaman yun? Hindi agad sumagot si Tatang. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanya habang mariin niyang kinagat ang sariling labi. Dahil doon, ramdam ko ang bigat nang hindi niya masabi-sabi. Popong, alam mo bang mula pa nung sanggol ka, hindi ka nakakatulog ng maimbing? Akala ko dati normal lang. Pero habang lumalaki ka, may mga gabi na may naririnig akong parang kumakaluskos sa bintana. Parang hinahanap ka at tinatawag ang pangalan mo. Napalunok ako ng laway dahil pakiramdam ko, bigla na lamang nanuyo ang lalamunan ko. Tila gumapang ang lamig ng paligid sa bato ko. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin to noon pa? Dahil ayokong takutin ka, Popong. Ayokong mag-isip ka ng masama. Bata ka pa noon. At kahit ngayon, hindi ko alam kung handa ka na ba. Tang, sa palagay niyo po, sino po ba yung tumatawag sa akin? Huminga ng malalim si Tatang. Pinunasan niya ang pawis niya sa noo, sabay iling. Wala, Popong. Basta, sundin mo na lang ako. Hindi lahat ng tumatawag sa iyo ay mabuti. At hindi lahat ng nagmumukhang panaginip ay sadyang panaginip talaga. Natatakot ako, Tatang. Baka kung ano na po ito, ha? Hindi ka dapat matakot. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kahit na ano pa ang sumusundo sa iyo sa panaginip, ako ang haharang. Kahit na 10 beses pa siyang lumapit ng paulit-ulit. Pinilit kong ngumiti, pero nanginginig pa rin ang kamay ko. Pero Tang, parang totoo po yung paghawak sa akin eh. Para bang hinahatak po ako papalayo. Ramdam ko po talaga. Pero alam niyo yun, yung hatak po na parang hindi naman ako sasaktan. Hindi ka hahatakin ng kahit na sino habang nandito ka. Hindi ako papayag. At kung bumalik man yan, gigisingin pa rin kita kahit mas malakas pa sa sampal ko kanina. Napatawa ko ng bagya sa sinabing yon ni Tatang Tino. Pero Tatang, wag naman po yung tipong matatanggal na po ang ngipin ko sa lakas, ha? Grabe, ang sakit po ng sampal nyo eh. Ang lutong. Napatawa na rin si Tatang. Pero ramdam ko na talaga na para bang may gusto siyang sabihin na hindi lang ito normal na bangungot. Kahit hindi man niya sabihin, alam ko at ramdam ko rin naman talaga, hindi lang ito basta bangungot lang. Simula bukas, hindi ka muna matutulog ng mag-isa. Sa tabi kita matutulog para alerto ko kung babangungutin ka na naman. Asus, si Tatang talaga oh.
Binata na po ako. Ayoko po na hanggang sa pagtulog magkatabi tayo. Baka mamaya po niyan hanggang sa pag-aasawa ko magkatabi pa rin po tayo matulog. Hoy, tumigil ka. Seryoso ko, Popong, ha? Huwag matigas ang ulo. Ayokong dumating ang araw na... Tumigil si Tatang Tino sa pagsasalita. Hindi niya tinuloy ang kanyang sasabihin. Pero sapat na yon para maramdaman ko na talagang may tinatago siya sa akin. Na ano po, Tatang? Wala. Tama na. Sige na, matulog ka na ulit. Pero tandaan mo, kapag tinawag ka ulit ng boses na hindi mo nakikita, hindi ka sasagot kahit na anong mangyari. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tatang. O siya, pupunta na ako sa kwarto ko, ha? Inaantok na ako. Marahan akong tumango at muling humiga. Pero hindi kagad ako dinalaw ng antok. Okupado ang isipan ko. Kasi ang totoo, bago pa ako tuluyang magising kanina, may huling bulong akong narinig mula sa panaginip ko. Ang sabi, "Popong, umuwi ka na." At ang mas nakakatakot, yung boses na yon, para bang boses ko rin. Pakiwari ko, may kinalaman ng bangungot na yon sa tunay kong pagkakakilanlan. Lagi kasing sinasabi ni Tatang Tino na noong sanggol pa lang ako, napulot niya lang ako sa gubat. Parang iniwan lang doon ako na walang kahit na anong bakas kung sino ang aking mga magulang. Napabuntong hininga na lang ako sa bigat ng isiping yon at saka umiling bago muling pumikit. Pero agad ding naglaho ang antok ko nang marinig ko ang isang kaluskos sa bubungan. Para bang may mabigat na pusa na naglalakad at pilit na kinakalmot ang yero. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tatang Tino mula sa labas. Napaangat ang ulo ko para sumilip sa bintana sa uluhan. Pero dahil madilim ang labas, wala akong makita. Agad akong tumayo mula sa higaan at kinuha ang palakol. Hindi ko maipaliwanag, pero bigla na lang gumapang ang matinding kaba sa dibdib ko. Tulog! Tulungan mo ako, Popong! Bagya pa akong natuod nang makita ko ang kakaibang nilalang. Nakakatakot ang muka. Mapula ang mga mata nito. May mahahabang pangil. Ang balat nito ay bitak-bitak at halos balot ng makapal na buhok ang buong katawan. At may mahabang dila na nakapalupot sa leeg ni Tatang Tino. Napabaling ang tingin ko sa katabi ni Tatang. Ang baboy na alaga namin, wala nang mga lamang loob. Walang iya kang aswang ka! Lubayan mo ang Tatang Tino ko! Mga salot talaga kayo! Hindi ko alam kung paano ko kakayanin, pero alam kong kailangan kong kumilos kagad. Kaya bago pa ang halimaw na makakuha ng pagkakataong saktan si Tatang Tino, maigpit kong hinawakan ang palakol. Isang simpleng palakol lang ito na may kahoy na hawakan, pero pinaglaanan namin ni Tatang Tino na patalimin ito at binasbasan niya rin ito sa ikatlong kabilugan ng buwan. Alam kong sapat na ito para labanan ang aswang na yon. Umakbang ako papalapit sa aswang kahit nakabado ako, pero hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Tumakbo ako patungo sa kakaibang nilalang at napansin kong parang natataranta rin ito. Sa bigla kong pagkilos, si Tatang ay humihingal na at pilit sumisigaw, pero halos wala ng boses dahil sa mahigpit na pagkakasakal ng dila ng aswang sa kanyang leeg. "Huwag kang gagalaw, Tatang! Iahagis ko sa dila niya tong palakol!" Hinagis ko ang palakol na hawak ko sa dila ng aswang. Kaya naman, nasugatan ang dila nito at agad niyang nabitiwan si Tatang Tino at agad namang umatras
Isang malakas na atungal ang pinakawalan nito. Bago niya, galit na tinitigan si Tatang at balak sanang muling sakalin. Nang ang atensyon niya ay na kay Tatang Tino, kinuha ko ang pagkakataong yon para pulutin ang palakol. Malakas ko yung inihambalos sa likod niya, pero mabilis siya, kaya agad niyang dinakma si Tatang Tino gamit ang matatalim niyang mga kuko. Napahiyaw si Tatang Tino nang magawa siyang masugatan ng aswang. Malaki ang sugat nito mula sa tiyan hanggang sa braso. "Tang, may sugat ka po. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob ng kubo." Hindi. Dito lang ako. Hindi mo kakayanin yan. Ramdam ko na mula sa mataas na antas itong aswang na ito. Mahihirapan ka sa kanya. "Pero Tang, paano ka? Paano sugat mo?" Huwag mo akong alalahanin. Sige, labanan natin siya. Tulungan mo akong makawala dito. Tinulungan ko si Tatang na makawala sa maigpit nitong pagkakakapit. Napuno ang paligid ng sigaw ng nilalang at mabibigat na yabag habang naglalaban kami. Hindi ko masyadong maaninagan ang aswang dahil madilim, at hindi ko rin alam kung gaano ito katibay dahil bawat tama ng palakol ko ay parang hindi nito nararamdaman. Tumalon ito at muntik na akong matumba, ngunit hindi ako sumuko. Naalala ko ang sinabi ni Tatang Tino sa tungkol sa mga aswang na kahit gaano ito kalakas, may kahinaan ito sa liwanag at bakal. Popong! Hintayin mo ako! May kukunin lang ako sa loob! "Opo, Tang! Tang, bumalik ka kagad ha! Dahil tama ka! Baka mahirapan akong kalabanin to! Hindi ko po gamayan tumugis ng aswang!" Babalik kagad ako! Sandali lang! Alaunan, bumalik si Tatang, dala ang kanyang sagradong sandata na balisong. Ang hawakan ng balisong ni Tatang Tino ay gawa sa bakal na may ukit ng krus, at sa loob nito ay may mutya ng kidlat. Itinarak niya yun sa lupa at lumiwanag ang balisong ng nakakasilaw. Halika, aswang! Mag-toast tayo ngayon! Sisiguraduhin ko sa'yo na magiging abo ka na lang! "Tatang Tino, baka hindi mo kayanin ha. Malalim ang sugat mo eh." Kaya ko to. Ang mabuti pa, Popong, kunin mo ang sirang goma doon sa likod ng ating bahay. "Po, sirang goma? Ano pong gagawin niyo ron?" Sindihan mo. Takot ang aswang sa apoy. At ayaw din nila sa amoy ng nasusunog na goma. Itataboy natin ang lecheng nilalang na to. "Sige po, masusunod po, Tatang." O siya, bilisan mo na. Magmadali ka na. Puro ka tanong eh. Mabilis akong tumakbo papunta sa likod ng aming bahay at agad na kinuha ang 3 lumang goma. Para mapabilis ang pagsindi ng apoy, pinahirang ko ito ng gaas mula sa lampara namin. Nang makabalik ako kay Tatang Tino, nakita kong nangihina na siya at marami na ring sugat. Nakahandusay si Tatang Tino at ang kanyang balisong balak na sanang kunin ng aswang. Nang dali-dali kong hinagis sa likuran ng aswang ang 3 goma na nasusunog, nagpagulong-gulong siya sa labis na sakit. Kinuha ko si Tatang Tino at agad na dinala sa tabi ng malaking puno sa gilid ng bakuran. Habang nakatago siya, nakatuon naman ako sa aswang. Kunin mo ang balisong ko. Hindi pwedeng mapasa kamay nila ang balisong na may mutya ng kidlat. Sige na po. "Opo, Tatang. Hintayin niyo lang po ako rito. Huwag po kayong aalis." Tumakbo ako pabalik sa aswang na hanggang ngayon ay iniinda pa rin ang sakit ng pagkasunog ng balat. Mabilis kong kinuha ang balisong ni Tatang Tino. Natuod ako nang biglang may tila kuryenteng gumapang sa braso ko. Sandaling naistorbo ang aswang at doon ko nakita ang pagkakataon. Maigpit kong hinawakan ang balisong sabay hampas sa aswang. Agad itong nakailag pero tumama pa rin sa paa nito
At sa unang pagkakataon, napasigaw ang aswang. Sigaw na para bang nagmamakaawa. Aba, ano kasi ni swerte? Bakit ako maaawa sa iyong aswang ka? Binalak mo nga kaming gawing panghimagas. At ang mga alaga naming baboy, hindi ka man lang nagtira. Hayop ka! Muli kong hinampas ng balisong ang aswang. Sa sigaw na yon, parang nanginginig ang buong paligid. Naramdaman ko ang kakaibang takot, pero alam kong hindi ito oras para huminto. Nagpatuloy ako sa paghambalos at pagsaksak ng balisong na may mutya. Ang bawat galaw ng nilalang ay mabilis kahit na alam kong nangihina na ito at pagod na. Hindi ko rin matansya ang sunod nitong gagawin, ngunit pinilit kong maging maingat. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, nakakita ko ng pagkakataon sa bandang tiyan ng aswang. Nasugatan ko siya at medyo bukas ito at malalim. Tumalon ako at mabilis na itinarak ang balisong sa tiyan niya. Nanghina ng tuluyan ng aswang at ang sunod kong ginawa ay itinarak ko sa dibdib nito ang balisong. Napahagulgul ito at sumigaw sa labis na sakit. Popong! Magaling! Nagawa mo nga! Ang tigas talaga ng ulo mo, Tatang. Bakit ka pa umalis doon? Aba, dapat pa ba ako magtago kung panalo ka na laban sa aswang na ito? Hindi pa po tayo panalo. Buhay pa to at balak pang kumawala. Alam kong kailangan ko pang tiyakin na wala na itong kakayahang makapanakit. Hinabol ko ito ng balaki na tumalon-talon sa bakuran namin. At sa huli, isang malakas na hampas sa ulo gamit ang palakol ang nagpatumba sa aswang. Tumalsik ang ulo nito, kalaunan, at tuluyang naging abo. Nako, salamat Popong. Hindi ko alam kung paano ito kakayanin kung wala ka. Talagang matanda na talaga ako at dapat nang magretiro sa pagiging manunugis ng aswang. Sa edad kong ito, parang hindi ko na talaga kaya ang makipaglaban. Tatang Tino, hindi mo kailangang pasanin ang lahat. Magtulungan tayo. Kahit nakaharapin pa natin ang pinakamatinding panganib. Pumasok kami sa loob ng kubo at agad na inayos ang mga kagamitan naming ginamit sa pakikipaglaban sa aswang. Alam naming hindi yun ang huling aswang na aming makikita. Grabe! Nakakabilib ka talaga, Popong! Asus, wala po yun kumpara po sa pagiging manunugis nyo nung kabataan nyo pa, Tatang. Sa katunayan nga po gusto ko nga po na maging kagaya nyo . Gusto ko pong maging mahusay na manunugis ng aswang. Alam mo, Popong, balang araw, magiging kagaya rin kita. Basta tandaan mo, ang tapang, nasa puso yan. Wala sa talampakan. Opo, at sa kahit ano naman po kaya po nating labanan. Basta't magkasama tayong dalawa. Kaya sana anak, huwag mo kong iiwan na. Alam mo, Tang, kung makapagsalita ka, akala mo naman aalis ako . Pagkatapos ng laban namin sa aswang, nakaramdam kami ni Tatang ng konting ginhawa. Hindi dahil tapos na ang panganib, kundi dahil kahit papano, nagawa naming matalo ang aswang na umatake sa amin. Pero kahit bahagyang gumaan ang pakiramdam, pareho naming alam na hindi yun ang huling aswang sa baryo at hindi yun ang pinakamatindi. Ngayong nasaksiyan ko na kung paano gumalaw ang nilalang na yon, kung gaano kabilis, kung gaano sila kahayok sa laman at dugo ng tao, alam kong hindi biro ang mga aswang. Lahat pala ng tinatawanan ko noon, lahat ng mga babala at lahat ng kwentong akala ko guni-guni lang ng matatanda, ay totoo pala. At mas nakakatakot, marami silang uri. May lumilipad,
May gumagapang, may nag-aanyong tao, at may kayang umamoy ng takot. Sige na, Popong. Matulog ka na. Dahil bukas, mag-i-ensayo tayo. Tuturuan kita sa pakikipaglaban sa aswang. Para sa susunod, kaya mo na sila na ikaw lang. At ihahanda kita sa mas mabigat na laban. Pero paano ka po, Tatang? Magbabantay ka lang po ba dyan buong gabi? Oo, dahil alam kong babalik sila para gumanti. Tuso ang mga aswang, Popong. Hindi natin alam ang kanilang galaw. Kung ganun, Tatang, sasamahan na lang po kita. Kapag inatake ka ng aswang, baka hindi mo kayanin lalo pat sugatan po kayo, Tang. Hayaan mo at gagaling din ito. Bukas ng umaga wala na ang mga ito. Kaya sige na, magpahinga ka na. Huwag ka nang mag-alala pa sa akin. Sige po. Hindi na ako magmamatigas pa. Pagod na po ang katawan ko Kinabukasan, maaga kaming gumising ni Tatang Tino. Ang mga mata niya ay namumugto pa at mapula. Parang hindi siya nakatulog kahit konting oras man lang. Ako naman, kahit nakapikit ako buong gabi, hindi nakapagpahinga ang isip ko. Paulit-ulit ang imahe ng aswang na bumabalik. Paulit-ulit kong naririnig ang tunog ng kanyang kuko na kumakalmot sa bubong. Parang kami talaga ang sadya niya. Sa paanan lang tayo ng bundok, Popong. Hindi na tayo aakyat pa ng gubat. Ni minsan, hindi pa ako nakatapak sa gitna ng gubat. Paulit-ulit akong binabalaan ni Tatang Tino at ramdam ko na sa tono niya ay may dahilan yon. Ayon pa sa kanya, hindi basta-basta ligtas ang bawat hakbang doon. Popong, ngayong magsisimula ka, hindi na pwedeng takot ang paiiralin. Hindi rin pwedeng umaasa ka lang sa akin. Gusto kong ipakita mo ang galing mo. Mas mahusay pa sa ipinakita mong pakikipaglaban kagabi. Hindi ako umimik. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil totoo. Hindi ko kayang hayaan si Tatang na mag-isa na lang sa susunod na pag-atake. Handa na po ako, Tatang. Tumango siya, pero hindi siya mukhang kumbinsido. Para bang ang ibig niyan sabihin, handa nga ba talaga ako? Alam kong hindi pa talaga kumbinsido si Tatang sa akin, kahit na natalo na namin ang aswang kagabi. Kahit ako rin naman sa sarili ko, may pagdadalawang isip pa. Dinala niya ako sa dulong bahagi ng paanan ng bundok, kung saan may malapad na espasyo sa ilalim ng mga punong akasya. Pinahawak niya sa akin ang isang patpat na para bang baston. Ang aswang, hindi yan naglalakad ng parang tao. Mabilis yan, pero hindi puro bilis. May ritmo ang galaw nila. Tahimik at bibiglain ka. Kaya dapat ganun ka rin. Pinalabas niya ang maliit na kampana mula sa bulsa niya at sa kanya ikinabit sa patpat. Nagtaka pa nga ako sa ginawa ni Tatang Tino. Subukan mong umusog ng hindi iingay ang kampana na yan. Sus, yun lang ba? Ang dali-dali naman. Huwag kang pakampante. May mga bagay na madali lang sa mata, pero mahirap gawin, Popong. Hindi sa pagmamayabang, Tatang, pero tignan nyo na lang po ako. Nung una, madali lang talaga ang tingin ko, pero sa bawat takbang ko, agad na kumakalansing ang kampana. Nagmukha tuloy akong mayabang sa mga mata ni Tatang Tino nang marinig ko ang ikatlong kalansing na pangisi si Tatang. Yan! Yan ang problema mo, damuho ka! Mayabang ka eh! Ay nako, Popong! Alam mo bang kahit ang munting ingay ay kamatayan ang dala, lalo na kung aswang ang kalaban mo? Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang kayabangan mo? Sige nga!
Ano, madali ba? Opo, akala ko po kasi madali lang eh. Ang hirap po pala. O sige, ulitin mo hanggang sa makuha mo ang tamang balanse. Inanahan ako. Paulit-ulit kong sinubukan, pero paulit-ulit din akong nagkakamali. Hindi ko talaga makuha. Maya-maya pa, tinuruan ako ni Tatang Tino ng tamang pagbalanse. Hindi pala sakbang ang sikreto. Nasa bigat ng katawan at kontrol ng hininga. Kinalaunan, nagawa kong maglakad nang hindi tumutunog ang kampana. Ngumisi si Tatang Tino at masayang pumalakpak. Ayan! O ano? Di ba? Unti-unti mo lang nakukuha ngayon. O sige, kunin mo ito. Sumunod, binigyan niya ako ng maliit na lata. Akala ko kung pagkain o kung anong kagamitan. Pero nang buksan ko, buhangin, Tatang? Anong gagawin ko rito? Hindi yan basta buhangin lang, Timang. Yan ang susubok sa lakas ng balikat mo. Tatang naman nagbibiro po ba kayo? Buhangin sa lata? Susubok sa lakas ko? Ang gaang kaya nito? Ang kayabangan mo talaga. Ang palagi mo na lamang pinaiiral. Totoo naman po kasi, Tatang O sige, tignan natin. Subukan mo. Pinahawak niya sa akin ng lata habang nakalahad ng kamay ko. 6 na minuto raw, hindi dapat bababa. Sa unang minuto, ang dali lang. Pangatlo, namamanhid na ang braso ko at nang dumating ang pang-4 na minuto, nanginginig na ang braso ko. Pakiramdam ko, pabigat ng pabigat ang lata. Opong anak, ang aswang, kapag humila yan ang braso mo, kayang-kaya nilang durugin ang mga buto mo. Kapag hindi sanay ang balikat mo, tutupi ka kagad. Kaya kung pwede lang, bawas-bawasan mo kasi ang pagiging hambog mo. Tatang naman. Pagdating ng 5 minuto, hindi ko na kinaya pa ang bigat ng lata ng buhangin at nabitiwan ko na ito ng tuluyan. O ano? Kita mo na. Subukan mo ulit. Hindi tayo matatapos dito kung hindi mo makakayanan. Grabe naman po kayo, Tatang. Wala bang pahinga kahit ilang minuto lang? At saka, anong klase bang buhangin to? Habang tumatagal pabigat ng pabigat. Wala. Bakit? Kapag nasa harapan mo ba ang aswang, sinasabi mo ba yan? Malungkot akong umiling. Oh, hindi naman pala Kaya yan, pag-usayan mo. At tama ka, pabigat yan ang pabigat dahil may ritual yung buhangin na yan. Sinabi ko na sa'yo na hindi magiging madali ang pagsasanay natin. Kaya't pag-usayan mo. Kinuha ko ang 2 lata na may buhangin at saka ko ulit binuhat yun habang nakalahad ang 2 palad. Ilang minuto pa lang, ramdam ko na ang pangangalay. Pero dahil gusto kong patunayan ang sarili ko sa harapan ni Tatang Tino, kinaya ko ang pangangalay at bigat hanggang sa umabot sa 6 na minuto at nagawa ko. Magaling! Nagawa mo! Sa unang beses, naramdaman kong paunti-unti may tiwala na sa akin si Tatang Tino na kaya ko nang matalo ang mga aswang na ako lang. Ano pong susunod, Tatang? Naglabas si Tatang Tino ng sisidlan na may halong dahon ng naga, bawang at tuyong ugat. Dinurog niya yon at pinalanghap niya sa akin. Grabe, Tatang Tino! Ang baho naman ito! Ang bantot ng amoy! Maganda! Ibig sabihin, epektibo yan! Ano pong maganda dun? Tatang naman amoy utot to Lumapit siya sa akin ng seryoso habang hawak pa rin ang sisidlan. Pinalapit niya ako pero umiling ako. Hindi ko talaga kaya ang amoy. Ang ilang uri ng aswang, naaamoy ang takot. Kapag huminto ang hininga mo, kahit sandali,
Alam nila kung nasan ka. Tang, hindi ko na po kinakaya ang baho. Itapon niyo na nga po yan, Tang. Ganito palang umaayaw ka na. Patunayan mo sa akin, Popong, na hindi ka mahina. Hinuli ni Tatang Tino ang batok ko. Sa kanya ako sinubsob sa garapon na may mabahong amoy. Halos maduwal ako, pero tuwing naglalaro ang sinasabi niya sa isipan ko, pilit kong kinakaya. Tinuturuan niya akong huminga ng pantay kahit may mabahong amoy. Ito raw ang pagtataya. Kung kaya kong kontrolin ang hininga sa ganong amoy, kaya ko raw pigilan ang kaba kapag nasa harap ko ang nilalang. Nahirapan ako, pero sa huli ay kinaya ko rin. Pinakahuli, dinampot ni Tatang ang balisong niya, yung may mutya ng kidlat sa loob ng hawakan. Nang hawakan niya yon, kumislap bigla ang talim. Hindi ka pwedeng humawak nito ng napakatagal. Malakas masyado ang mutya, pero kailangan mo matutunan ang tamang paraan. Nang gabing nakipaglaban tayo sa aswang, alam kong naubos ang lakas mo dahil yun sa mutya. Dahil hindi mo pa tuluyang kabisado ang paghawak nito. Tinuruan niya ako ng tamang hawak. Hindi sobrang higpit, hindi rin sobrang luwag. Para bang humahawak lang ng kandila habang umiihip ang malakas na hangin. Kailangan ko talagang doblehin ang pag-iingat ko. Ginabayan niya ang kamay ko habang nag-e-ensayo ko ng saksak, iwas at taga. Popong, tandaan mo sana na hindi lang kita basta tinuturuan. Pinaghahandaan natin ang paglusob sa mga aswang. Napatingin ako sa kanya. Tang, ano pong paglusob? Huminto siya. Dahan-dahan niyang isinara ang balisong at muling itinali sa kanyang bewang. Yung boses sa panaginip mo, hindi yun basta tinig lang. At hindi yun basta panaginip. Kumalabog ang dibdib ko sa sinabing yon ni Tatang Tino. Tang, teka, hindi kita maintindihan eh. Dahan-dahan siyang lumapit at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Popong anak, hindi aswang ang unang susubok sa'yo, kundi sarili mo mismo ang kalaban mo. Dahil sa sinabi ni Tatang Tino sa akin, mas lalo akong naguluhan. Pero alam kong nagsisimula pa lang ang totoong laban. Kinahapunan, matapos naming magpahinga, umuwi na kami. Linggo kasi nun, kaya nagpasya kaming pumunta sa bayan para magbenta ng ipis. Isa sa mga pinagkukunan namin ng kabuhayan. Marami kasing bumibili, lalo na ang mga nag-aalaga ng hayop na kumakain ng insekto. Mula sa kakaibang ibon hanggang sa ilang uri ng palaka at iba pang hayop. Mahalaga sa kanila ang malulusog na ipis, kaya hindi rin biro ang mag-alaga. Habang naglalakad kami patungo sa bayan, dala namin ni Tatang Tino ang mga kahon ng ipis. Napatingin ako kay Tatang. Kitang-kita sa mukha niya ang pagod, hindi lamang sa panlabas niyang anyo. At alam ko na marami siyang iniisip. Si Tatang Tino lang ang tumaguyod sa akin. Simula ng sanggol pa lang ako, kaya utang ko talaga sa kanya ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, walang magulang natatayo para sa akin na gaya ng pag-aaruga niya sa akin. Kapag marami ang bumili ng ipis natin ngayon, Popong, ibibili kita ng bagong kwaderno. Tinatago mo pa sa akin. Akala mo ba, hindi ko alam na pinagtitiisan mo na lang ang luma mong kwaderno na halos punit-punit na. Huwag na po, Tang. Kaya ko pa naman po yun eh.
Mas importante po unahin na lang po natin ang bigas at pagkain po natin sa bahay. Basta may makain po tayo, yun po ang higit na mas mahalaga. Napangiti si Tatang Tino ng bahagya. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Alam ko kasi na ang makakabuti lang para sa akin ang kanyang gusto. Ang uniforme mo naman, ayos pa ba? Hindi ba't may butas na yun sa manggas? Gusto mo bang bumili ako ng bago? Tutal, may konting ipon naman ako. Si Tatang naman hindi naman po importante yun sa akin eh. Ang mas importante po, unahin mo muna ang sarili mo, Tang. Ang gamot niyo po sa high blood at ang pagkain natin, yun po mas mahalaga. Huwag niyo na po akong isipin, Tang. Ayos lang talaga ako. Natahimik si Tatang Tino at halata sa kanyang mga mata na may halong pag-aalala at konting pagkadismaya. Ngunit napangiti siya at hinaplos ang aking ulo. Ay nako, napakabait talaga ng anak ko. Laging iniisip ang ibabago ang sarili. Alam mo, kapag maluwag-luwag na ang ating kalagayan, papalitan natin lahat ng gamit mo. Kwaderno, uniforme, sapatos, at kahit na anong gusto mo. Dahil narinig ko kay Butoy, yung kaibigan mo, na madalas ka raw kutsain sa eskwelahan. At dahil yon, sa luma at punit ang uniforme mo, palagi ka na lamang daw pinagtatawanan. Napabuntong hininga ko at malungkot na ngumiti. Tinatago ko lang yon kay Tatang. Pero dahil sa bibig ng kaibigan kong si Butoy, nalaman na tuloy ni Tatang, ayoko pa namang masaktan siya. Hayaan niyo na po yun, Tang. Wala naman pong magandang dulot kung papansinin niyo pa yun eh. Isa pa, pinili ko po na wag pong lumaban o makipag-away para hindi na po humaba pa ang gulo. Umiiwas na lang po ako at tinatanggap ko na lang po ang sitwasyon. Pero anak, hindi yun ang tama sa lahat ng oras. Kung nakikita mo sobra na sila, lumaban ka rin. Huwag mong hayaang kinukutsa-kutsa ka lang nila. Hindi porket na mababa lang ang antas natin sa buhay, hayaan mo na silang saktan ka. Dapat maramdaman ng iba na may dignidad ka at hindi basta-basta tatanggap ng pang-aalipusta. Huminga ko ng malalim. Sinubukang unawain ang ibig niyang sabihin. Hindi madali para sa akin na lumaban, lalo na kung alam kong mas gugustuhin kong umiwas at manatiling tahimik na lang. Pero ramdam ko rin na may punto si Tatang. May mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Naiintindihan ko po, Tang, pero minsan po, mas ligtas na lang pong umiwas. Hindi naman po sa takot ako, pero ayoko pong lumala pa ang sitwasyon. Hindi ko po kailangan na ipakita na lumalaban ako sa lahat ng oras para lang po patunayan ang sarili ko. Mas mabuti po na tahimik at maayos ang pag-aaral kaysa magdulot pa po ng gulo. Anak, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero ang mundo, hindi palaging patas. May mga pagkakataon na kahit na anong gawin mo, makikita at makikita nila ang mali sa'yo. Ito naman, kailangan matutunan mo rin kung kailan ka dapat lumaban at kailan ka dapat manahimik. Ang mahalaga, alam mo ang hangganan mo. Opo, Tatang. Salamat po sa gabay niyo. Natututo na po ako sa bawat sitwasyon at sinisikap ko pong maging maingat palagi. Tama yan. At tatandaan mo rin, hindi masama na humingi ng tulong kung kinakailangan. Kahit gaano ka pakatapang, may hangganan ng lakas ng tao. Ako, palagi ako nandito. Para sa iyo, Popong. Salamat po, Tang. Sige na po. Mabuti pa po magbenta na po tayo para makarami po tayo. Akala namin maraming bibili ngayong araw, pero laking gulat namin nang matumal ang bentahan. Tang, akala ko po puputok ang benta natin ngayon. Ang daming dumaan kanina pero parang kahit piso ayaw maglabas eh. Ganun talaga, anak. Minsan maraming kita, minsan naman wala. Hala,
Sige na, sige na. Iligpit mo na yung mga kahon ng ipis. Uuwi na tayo bago pa tayo maulanan dito. Ngunit bago pa kami tuluyang makauwi, may dumating. Nakakilala si Tatang Tino. Mukhang nagmamadali at parang takot na takot. Nalaman ko na inaswang daw ang anak ni Mang Jose na babae. Natipuan ng aswang at saka ginahasa. Pakiwari nila na buntis ito ng aswang, kaya gusto nilang ipalaglag. Tino, mabuti na lang. Naabutan kita sa wakas. Oh, Mang Jose, abat ano nangyari sa inyo? Para po kayong hinahabol ng demonyo ah. Mas malala pa sa demonyo, Popong. Mas malala pa dahil inaswang ang anak ko. Hindi lang basta inaswang. Ginahasa pa, nilapastangan, at pinaniniwalaan naming nabuntis ito ng aswang. Napatingin ako kay Mang Jose. Nagulat ako sa sinabi nito. Hindi ko inaasahang pwedeng mangyari ang sinabi niya. Tang, posible po ba mangyari yun? May anak ang aswang sa tao? Kung malakas ang lahi, oo. Kung mahina ang katawan ng biktima, posible rin. At sa nabanggit ni Jose, mukhang may iniwaling ang binhi. Tuluyang umiyak si Mang Jose. Nanginginig pa ang kamay niya. Halatang hindi niya matanggap ang nangyari sa anak. Tino, matagal na kitang hinahanap. Hindi na namin alam ang gagawin. Gabi-gabing nagsusuka ang anak ko ng puti. Minsan, parang may gumagalaw pa sa tiyan niya. Tino, tulungan mo naman kami. Jose, anak pa rin yan. At ang bata, inosente. Hindi ko kayang... Inosente? Aswang ang ama nun! Anong klaseng buhay ang iguguhit nun sa pamilya namin? Sige nga. Kahihiyan at katakot-takot ito, Tino. Pag lumabas yun, baka kami pa ang unang lamunin. May batas ang kalikasan at batas ng espiritu. Hindi ko pwedeng ilaglag ang hindi pa isinisilang, lalo na't may dugo pa rin ito ng tao. Kaya kong pumatay ng aswang, pero kapag may dugong tao, pasensya na, pero kahit kaibigan kita, tatanggihan kita. Biglang lumapit si Mang Jose at mariing hinawakan ang braso ni Tatang Tino. Galit niya pang tinitigan si Tatang na para bang anumang oras sasaktan niya ito. Agad akong lumapit para sana umawat, pero sinenyasan ako ni Tatang Tino na huwag lumapit. Makinig ka, Tino. Hindi ako pumunta dito para sa paliwanag, ha? Kailangan ko na solusyon. At ikaw ang tanging marunong sa ganitong bagay. Mang Jose, teka lang. Huwag naman po kayong basta. Tinulak ako ni Mang Jose. Nang balak ko sanang hawakan siya sa braso, muntik na akong matumba. Huwag kang makialam dito, ha? Jose, tama na yan. Ikaw na nga lumapit para humingi ng tulong. Pero ang lakas pa ng loob mong umakto ng ganyan. Mahiya ka naman! Naggit-ngit si Mang Jose sa inis dahil sa sinabi ni Tatang Tino. Bigla niyang kinabig si Tatang at saka kinwelyuan niya ito. Pumili ka, Tino. Tutulungan mo kami para ilaglag ang aswang sa sinapupunan ng anak ko. O magkakagulo tayo dito ngayon. Hindi ako uuwi nang wala akong kasagutan. Dahil sa nangyayari, nagsimula ng magkumpulan ang mga tao. Ang iba gustong umawat pero walang nagtatangkang lumapit. Hindi kasi namin napansin na may tinatago palang kutsilyo si Mang Jose sa bulsa niya. Tatang, hihingi na po ako ng tulong. Hindi! Diyan ka lang, bata. Isang hakbang mo lang. Sigurado maliligo ka sa dugo. Ano't napaka-desperado mong ipalaglag ang sanggol na aswang sa sinapupunan ng anak mo, Jose? Desisyon ko masusunod. Kung ako sa'yo, Tino, sumunod ka na lang. Kung ayaw mong... Ngumisi si Mang Jose bago niya ako lapitan at hinawakan ng likod ng damit ko. Tinutukan ako nito ng hawak niyang kutsilyo sa leeg.
Nanginginig ako sa takot dahil isang maling galaw ko lang, siguradong masusugatan ang leeg ko. Tatang Tino! Jose, ibaba mo ang patalim. Kaibigan mo ko, hindi ba? Hindi ka ganito noon. Ano bang pumasok sa kukote mo at ginagawa mo ito? Hindi ako ganito noon. Dahil wala pa kaming anak na nilalaso ng lahi ng demonyo. Kung ikaw nasa posisyon ko, Tino, anong gagawin mo, ha? Sagutin mo ako! Kung ako nasa posisyon mo, hahanapin ko ang aswang. Huhulihin ko at pagbabayarin. Hindi ko guguluhin ang buhay ng walang kamalay-malay. Hindi. Hindi pwede. Hindi namin kayang hintayin pan lumaki ang halimaw sa sinapupunan ng anak ko. Baka paglabas nun, pati sarili niyang nanay gawin niyang panghimagas. Gusto ko ito matapos bago pa lumala. Pero dahil sa ginagawa mo, mas lalo mo lamang pinalalala ang sitwasyon. Tino, huling pagkakataon, tutulungan mo ba kami o hindi? Sagot! Pumapatay ako ng aswang. Pero may konsensya pa rin ako, Jose. Hindi ko kayang pumatay nang walang kasalanan. Galit akong binitiwan ni Mang Jose. At saka siya, nagkukumahog na lumapit kay Tatang. Binitiwan ni Mang Jose ang kutsilyo at bigla niyang sinuntok si Tatang sa muka. Tatang! Tumilapon si Tatang Tino at bumagsak sa kalsada. Agad akong lumapit kay Tatang Tino para alalayan itong tumayo. Huwag mo't subukan, Tino. Hindi ako magdadalawang isip. Mang Jose, tigilan niyo na po ito! Hindi ko pa natapos ang sasabihin ko nang bigla na lamang akong sinipa ni Mang Jose sa tagiliran. Napasalampak ako sa kalsada habang hawak ang nananakit kong tagiliran. Gusto mo ba talaga ng gulo? Pagbibigyan kita sa gusto mo! Pinunasan ni Tatang Tino ang dugo sa labi niya mula sa suntok ni Mang Jose. Jose, matagal kitang itinuring na kapatid. Tinulungan mo ko nung wala akong makain. Tagdan-tanda ko yun. Pero ngayong mas pinili mong kamuhian kita. Alam mo kung gaano ko pinahalagaan ang anak ko. Ni minsan, hindi ko yan sinaktan. Pero ikaw, ang lakas ng loob mo. Hindi mo naiintindihan, Tino. Nakikita mo lang ang prinsipyo mo. Hindi mo nakikita ang paghihirap ng anak ko. Ang paghihirap ko bilang ama. Tuwing gabi umiiyak siya. Tuwing umaga, sinisigawan niya ang sarili niyang tiyan. At ako, wala akong magawa. Ako ang ama, pero pakiramdam ko, wala akong silbi. Unti-unting lumuha si Mang Jose. Kung hindi mo kami tutulungan, anong klaseng tao ka, Tino? Kung hindi ko kayo tutulungan, marangal akong tao. Pero kung tutulungan ko kayo sa gusto mo, magiging kasing dilim ko na rin ang mga nilalang na kinakatakutan mo. Dahil sa sagot ni Tatang Tino, nagkukumahog na umatake si Mang Jose. Pinulot niya ang kutsilyong binitiwan niya. Wala ka palang kwenta! Mas mabuti pa! Sumugod siya kay Tatang Tino habang hawak ang patalim. Mabilis akong tumalon at itinulak ang braso ni Mang Jose. Nang nakita kong balak na nitong saksakin ang tatang ko, umilapon ang patalim sa lupa. Ginamit yun na pagkakataon ni Tatang Tino para suntukin si Mang Jose. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Umawat na ako nang makita kong namamagana ang muka ni Mang Jose sa suntok ni Tatang. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, bata! Hindi kita hayaan saktan ng tatang ko! Kalaunan, natumba si Mang Jose. Hingal na hingal siya at pilit na lumuluhod. Tino, ayoko ng araw-araw marinig ang anak ko na umiiyak. Ayoko na siyang makitang unti-unting nag-iiba ang kulay ng mga mata niya. Tulungan mo kami, Tino. Kahit ano pa ang kapalit. Ayoko lang mawalan ng anak. Humagulgol siya
Si Tatang Tino naman, nilapitan niya si Mang Jose. Humupa na ang galit niya, pero mababasa ang lungkot sa muka ni Tatang. Jose, tutulungan kita. Pero hindi sa paraang gusto mo. Hindi natin ilalaglag ang bata. Pero gagawin ko ang lahat para malabanan ang dugo ng aswang sa loob niya. May ritual na pwede. Bagaman mapanganib at masakit, pero may pag-asa pa. Tino, totoo ba yan? May paraan? Oo, Jose. Pero kailangan mong ihanda ang loob mo. At lalo na ang anak mo. Kapag pumalpak, baka parehong mawala ang dalawa. Ang anak mo at ang dinadala niya. Tumango si Mang Jose at marahang pinunasan ang luha. Kung yun ang kailangan, gagawin namin. Tino, pasensya ka na sa lahat na nasabi ko at sa nagawa ko sa'yo. Ang takot at galit, Jose, kung minsan, ginagawa tayong halimaw. Kaya sana, matuto kang kontrolin ang emosyon mo. Nag-abot kamay silang dalawa at tinulungan ni Tatang Tino si Mang Jose na tumayo. Nagngitian pa sila. Parang kanina lang, halos di na sila magkaayos. Pero ngayon, todong ngiti na sila sa isa't isa. Magkakabati din naman pala. Gumawa pa ng eksena. O siya, Tatang, ano pong gagawin natin? Umuwi ka muna, Jose. Bukas ng hating gabi, sisimulan natin ang ritual. Maraming salamat, Tino. Popong, pasensya ka na rin sa inasta ko kanina. Wala po yun, Mang Jose. Mabuti pa po, Mang Jose, magmadali na po kayo sa pag-uwi dahil papadilim na po. Baka gabihin pa po kayo sa daan. Hindi pa naman po ligtas. Sige, mauuna na ako. Salamat ulit. Pagkaalis ni Mang Jose, saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Tang, totoo po bang ligtas yun? Yung ritual po? Popong, wala pang nakakalampas na babae sa ritual na yon nang walang kapalit. Kinilabutan ako sa sinabi ni Tatang Tino. Tang, ano pong kapalit? Ano pong ibig niyo sabihin na kapalit? Buhay po ba? Hindi ko alam, Popong. Yan ang problema sa mga ritual na meron tayo. Hindi natin tiyak ang hihinging kabayaran. Pwedeng buhay, pwedeng lakas, pwedeng alaala, o isang bagay na mas mahal pa sa lahat. Walang ritual na pumapatay sa dugo ng aswang na walang hinihinging kapalit. Kung ganun po, mabuti pa po na wag na lang po nating ituloy. Delikado po pala, Tang. Baka may mawala. Baka may mamatay po sa kanila. Hindi po natin alam kung sino po ang sisingilin. Baka kayo o si Mang Jose. O kung hindi naman, baka yung anak niya. Alam ko, Popong. Alam kong delikado. Pero nagbitiw na ako ng salita kay Jose. May pinanghahawakan siyang pag-asa. At kapag binawi ko yun, baka tuluyan siyang lamunin ng galit niya. Baka mabaliw na yun. O gumawa pa siya ng mas masahol. Ayokong magkagulo pa kami ni Jose. Kaibigan ko siya. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero Tang, paano po kung hindi natin kayanin? Paano po kung hindi natin kontrolado ang mangyayari? Hindi tayo sigurado kung papalpak ba o magtatagumpay ka, Tang. At baka kung tumuloy tayo, hindi lang sila mapahamak. Baka pati tayo rin. Alam ko, Popong. Pero minsan, kahit takot na takot tayo, kailangan natin sumubok. Hindi lang para sa kanila, kundi para malaman natin kung alin ang tama. Ang ritual na ito, hindi natin alam kung anong kalalabasan. Pwedeng gumaling ang bata. Pwedeng maputol ang dugo ng aswang. Pero pwede ring... Huminto si Tatang Tino dahil hindi masabi ang salita. Pwedeng mamatay sila? Tama ka. At pwedeng tayo rin ang pagbayarin. Bakit po kayo pumayag, Tang? Pwede naman nating sabihan si Mang Jose na tumakas na lang sila sa baryo. Magtago sila. Hindi ba't mas ligtas yun? Hindi, Popong. Ang dugo ng aswang, hindi mo matatakasan. Nasusundan yan. At kapag nanganak na ang anak niya nang walang ritual,
Baka mas malala ang lumabas. Baka hindi bata. Baka lamang lupa. Baka umabot pa sa buong baryo ang kapahamakan. Mabuti na rin ang subukan, kahit papanganib. Dahil kung hindi, tayo rin ang may kasalanan kapag may masamang nangyari. Kung sakali po may kapalit, palagay niyo po ba madadamay kayo? Kung may maniningil, Popong, ako ang unang harap. Ako ang may alam. At ako may pananagutan. Ako muna. Tang, ayoko po. Ayoko po may mangyaring masama sa inyo. Popong, anak na rin ang turing ko sa'yo. Kahit hindi ka pa galing sa akin. Pero tandaan mo, ang tunay na nagmamagandang loob, laging may kasamang sakripisyo. At hindi ko hahayaang isa sa inyo ang magdala nun. Tatang Tino naman eh. Hindi po magandang biro yan. Wala tayong magagawa at hindi ito biro. Nang sumunod na araw, hindi ako pumasok sa eskwelahan dahil kailangan kong samahan si Tatang Tino sa ritual. Maaga pa lang, gumagawa na kami ng mga paghahanda. Namili kami ng halamang gamot sa likod ng bahay. Dinurog namin ang mga daon at tinimpla ang mga sangkap na gagamitin sa seremonya. Pagsapit ng alas 5, dumiretso na kami sa bahay nila Mang Jose. Habang papalapit, ramdam ko na ang kakaibang enerhiya, ang kakaibang katahimikan ng baryo, ang alulong ng mga aso mula sa malayo, at ang kung anong presensyang parang nakamasid sa dilim. Sigurado ba kayo, Jose, na kayo lang talaga ang tao rito? O baka may iba pa kayong kasama? Kami lang, Tino. Ako at ang anak ko at ang asawa ko. Wala kaming ibang kasama pa. Nasisiguro ko yun. Hindi yan ang nararamdaman ko. May kung anong presensya sa loob ng bahay nyo. Hindi ito basta tao. Nagpapasok kayo ng aswang. Wala namang kakaiba dito. Araw-araw kong iniikutan ang loob ng bahay namin. Jose, hindi ako nagbibiro. Hindi guni-guni ang kilabot na sumalubong sa akin mula sa pintuan pa lang. Para bang may matang nakatingin sa atin. May sumusunod sa bawat hinga natin. Itang, ano pong ibig niyo sabihin? Nandito po ba ang aswang? Hindi po kaya ang nararamdaman niyo ay ang bata po sa sinapupunan ng anak ni Mang Jose? Hindi agad sumagot si Tatang. Daan-daan siyang lumapit sa dingding. Inilapat ang palad at tumigil ng parang may kung anong naramdaman. Hindi ko alam kung nandito. Pero may bakas. May naiwan siyang amoy. Tino, huwag mo naman akong takutin. Hindi pa kami lumalabas buong araw. Kung may aswang man dito, bukod sa aswang na nasa sinapupunan ng anak ko, sana narinig na namin. At sana, kinain niya na kami. Hindi lahat ng nilalang ay gumagawa ng ingay. At hindi lahat ay nakikita ng mga mata ng ordinaryong tao. Kung ang aswang ang dumalaw dito at hindi para patayin kayo o hindi para manggulo, kung ganon, may hinahanap siya. Napatingin si Mang Jose sa nakasaradong silid. Pakiramdam ko, sa loob ng silid na yon, naroon ng kanyang anak. Kinuyom niya ang kamao. Ang anak ko, hindi ba? Sinusundan pa rin siya. Posible. Kung natipuan siya ng aswang, maaaring hindi basta hihinto yun hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At kung totoo nga may dinadala ang anak mo sa tiyan, lalo kayong nasa panganib. Tang, palagi ko kailangan na po natin simulan ng ritual. Baka po nandito lang po talaga sa paligid natin ang aswang. Hindi pa ngayon, Popong. Hindi natin pwedeng simulan ng ritual hanggat hindi ko alam kung ano talaga ang umahabol dito. Baka hindi lang ito basta aswang. Baka mas malakas na uri pa ng aswang. Anong ibig mo sabihin? Kung tama ang pakiramdam ko, hindi lang ito basta aswang. Ang presensyang nararamdaman ko, parang nasa antas ito ng mataas na aswang. Mga tusong aswang at malupit. Ano pong gagawin natin? Nasaan ang anak mo? Gusto ko siyang pulsuan para malaman ko rin kung kailan isisilang ang aswang na sanggol.
Kakaiba ang pagbubuntis sa mga aswang kumpara sa normal na tao. Nang buksan ni Mang Jose ang silid ng anak niyang nakakandado, agad itong sumigaw. Parang nababaliw na, paulit-ulit niyang isinisigaw na hindi niya ipapalaglag ang sanggol at mahal niya ang aswang. Huwag kang makinig sa mga pinagsasasabi niya. Hindi totoo yan, Tino. May itinatago ka ba sa amin, Jose? Kung wala, isagawa mo na lang ang ritual nang matapos na. Sige na. Pinahiga ni Tatang Tino ang anak ni Mang Jose sa mahabang mesa na napapalibutan ng itim at pulang kandila. May telang puti rin si Tatang na ginamit na may kakaibang ukit na salita. Nagpupumiglas ang anak ni Mang Jose sa pagkakagapos at paulit-ulit na isinisigaw na mahal niya ang aswang na nakabuntis sa kanya. Manahimik ka! Kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo! Isang malakas na sampal ang iginawad ni Mang Jose sa anak niya nang hindi pa rin ito tumigil sa kakasigaw. Ako naririndi na ako sa boses mo, ha? Yan! Manahimik ka! Nang mawala na yung halimaw sa sinapupunan mo! Mang Jose, bakit niyo naman po sinaktan ng anak niyo? Kawawa naman po. Nako! Bagay lang sa kanya yan. Nagpabuntis kasi siya sa aswang. Dapat, sa milyonaryo siya ikakasal. Kung ganon, nagsinungaling ka nga sa amin, Jose. Hindi totoo ang sinabi mong ginahasa siya ng aswang. Ang totoo, kagustuhan din ng anak mo. Oo, pero ano ngayon? Gusto ko na mawala na ang batang yan sa sinapupunan niya para maikasal na siya kagad sa maayos na lalaki. Hindi sa aswang na yon. Hindi ko lubos maisip na ganyang kakaganid, Jose. Anak mo ang pinag-uusapan natin, hindi hayop na binibenta. Hindi mo ako maiintindihan eh. Dahil wala ka sa posisyon ko. Dahil wala ka naman tunay na anak eh. Kung di siya nagpabuntis sa aswang na yon, hindi sana ganito kagrabe ang problema namin. Makakabayad na sana kami sa mga utang. Hindi sana kami tinutulugsa ng buong baryo. Anong klaseng ama ka? Hindi man ako nagkaroon ng sarili kong anak. Pero mas nagawa kong umakto bilang tunay na ama kaysa sayo. Tignan mo ang anak mo. Nakakaawa dahil sarili niyang ama ang unang tumalikod sa kanya. Hindi ko siya tinalikuran. Gusto ko siyang iligtas. Kailangan niya makapagsimula ulit. At hindi yung sasama siya sa aswang na yon. Hindi mo siya nililigtas, Jose. Pinapatay mo siya ng dahan-dahan. Kung hindi mo tatanggalin ang halimaw sa sinapupunan niya, hindi ko hahayaang maging ina ng halimaw ang anak ko. Hindi halimaw ang bata, Jose. Kung hindi mo gagawin ang hinihingi ko, mapipilitan akong... Dahan-dahang lumapit si Mang Jose at kinuha ang matalim na itak mula sa ilalim ng lamesa at itinapat ito sa tiyan ng anak niya. Ako ang gagawa. Papatayin ko ang anak ko kaysa mga anak siya ng anak ng demonyo. Jose, ibaba mo yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ka aalis habang hindi mo ginagawa ang ritual. Gawin mo ang dapat mong gawin ngayon. Dahil kung hindi rin ako magdadalawang isip na patayin sila at maging kayo. Dahil sa takot na baka saktan ni Mang Jose ang sariling anak, pumayag siya. Pero kilala ko si Tatang at hindi siya basta-basta nagpapauto. Alam ko na may binabalak siya. Nagsimula na si Tatang sa ritual. Sinakop ng dilim ang buong silid. Ang kandilang pula at itim na nakapalibot sa katawan ng anak ni Mang Jose na nakagapos ay mas nagliwanag pa. May kung anong pinahid si Tatang Tino sa babae at nagsisisigaw ito. Bakit parang iba ang ginagawa mo? Inaalis mo ba talaga ang halimaw sa sinapupunan ng anak ko? Manahimik ka. Alam ko ginagawa ko. Kung gusto mong matapos sa sumpa, kailangan nating kausapin ang pinagmulan nito. May biglang malakas na kaluskos sa bubong. Kasunod, ang padyak na parabang mabigat na paa. Tino, ano yun? Anong ginawa mo? Dumating na siya. Isang malaki at may pakpak na nilalang ang bumaba sa gitna ng bahay.
Pero imbis na umatungal ito, ay humagulgol. Ako ang ama ng bata. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya ginahasa. Minahal ko ang anak mo. Siya ang pumili sa akin. Sinungaling! Nilason mo ang isipan niya! Hindi ko ginusto ang kalagayan niya ngayon. Hindi ko alam na manghihina siya ng ganito. Gusto ko lang siyang protektahan. Jose, hindi demonyo ang nakikita mo. Isang ama, at kahit aswang man siya, may malasakit siya sa anak mo. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, hayaan mo kung pagalingin siya. Hindi ang bata ang dapat alisin, kundi ang maling pagtanggap mo sa kanya at ang hindi pagtanggap sa aming pagmamahalan. Sa isang iglap, biglang sumugod si Mang Jose gamit ang kanyang itak. Agad na nakaiwas ang aswang, pero sa ikalawang pag-atake ni Mang Jose, nasugatan ng aswang at doon na siya nagalit. Balak sanang dakmain ng aswang si Mang Jose nang pumagitna si Tatang Tino. Tama na! Pareho kayong maling dalawa! Naglaba si Tatang Tino ng abo at halamang gamot at sa kanya ito isinaboy sa hangin at biglang kumalat ang liwanag sa paligid. Parehong napaatras ang dalawa. Hindi ko gusto masira ang pamilya niyo. Hindi rin ako masamang aswang. Kung ayaw ninyong tanggapin ang anak ko, aalis ako. Basta mailigtas lang siya. Popong, ang mabuti pa, mauna ka nang umuwi. Pinayuan ako ni Tatang Tino na mauna na dahil maaga pa ang pasok ko bukas at hindi ako pwedeng lumiban. Aniya, mukhang magkakaayos naman ang aswang at si Mang Jose, pero kailangan niyang masigurado kung tunay ngang mabuti ang aswang at ang hangarin nito sa anak ni Mang Jose. Papauwi na ako nang makasalubong ko ang mga kaklase kong madalas na mang-asar at mang-api sa akin. Balak ko na sanang iwasan sila, pero bago pa ako makalagpas, bigla nila akong pinatid. Napaupo ako sa lupa. Ramdam ko ang kirot sa tuhod at ang init ng galit na unti-unting umaakyat sa dibdib ko. Gaganti pa lang sana ako nang biglang may malakas na pagaspas ng pakpak ang umalingaw-ngaw sa itaas namin. Napatingala kaming lahat. May malaking anino ang gumalaw. Isang nilalang na may mahahabang kuko at mata na kumikislap na parang apoy. Bumaba ito sa harapan namin. Mukha itong mabangis na hayop na gutom na gutom. Sabay-sabay kaming napasigaw. Kanya-kanya kami ng takbo. Hindi na kami lumingon pa. Hindi ko na rin alam kung nasan sila. Basta't ang alam ko lang, kailangan kong makatakas. Habang papalayo ako ng papalayo, mas lalo namang kumakapal ang dilim. Wala nang daan, puro ugat ng kahoy at malalaking puno at sanga. Hindi ko na makita ang tinatakbuhan ko. Hindi ko makita ang paligid at higit sa lahat, hindi ko makita ang daan pauwi. Palagay ko, katapusan ko na. Nadulas ako sa basan lupa at nawalan ako ng balanse. At habang bumabagsak ako, ramdam kong parang may humahawak sa paa ko. Nang lingunin ko, isang babae. Nagpumiglas ako, kaya gumulong ako pababa sa batong bahagi. Halos hindi na ako makahinga sa bawat pagbangga ng katawan ko sa mga bato at ugat, hanggang sa tumama ang ulo ko sa nakausling bato at nawalan ako ng malay. Nang magising ako, may isang babaeng nasa tapat ng mukha ko. Napasigaw ako, pero agad niyang tinakpan ang bibig ko at sininyasan na tumahimik. Huwag ka maingay. Ligtas ka dito. Napakurap ako. Halos mapatalon ako kung hindi lang niya ako mahigpit na hinawakan. Ang totoo, lalo lang akong kinabahan. Sa dilim ng gubat, tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw para makita ko ang muka ng babae. Maputla siya at parang ilang araw nang hindi natutulog. Papakawalan kita. Pero mangako ka na hindi ka sisigaw. Agad akong tumango.
Sino ka? Huminga siya ng malalim na para bang hirap siyang magsalita. Ako si Hilda. Sinabi mo na hindi ako ligtas dito, di ba? Kung hindi ligtas, bakit nandito ka? Hinahabol ka rin ba ng aswang? Hindi. Pero mabuti pa. Umuwi ka na. Bago ka pa nila maabutan. Nila? Sinong sila? Hindi na siya sumagot. Nagsimula siyang humakbang papalayo. Sumuot siya sa madilim na bahagi ng gubat. Nanginginig pa rin ang tuhod ko. Pero sinundan ko siya dahil wala na akong ibang mapuntahan. Akala ko, kaya ko na ang aswang, pero hindi pala. Kung wala akong panangga, siguradong katapusan ko na. Habang sumusunod ako kay Hilda, napansin kong maingat siya. Tila kabisado niya ang bawat daan. Minsan, biglaan niya akong hinihila para umiwas sa mga parting dapat hindi daanan. Bakit? Huwag kang tatapak dyan. May mga nakabaong patibong ang mga nilalang dito. May bigla kaming narinig na kaluskos sa kanan namin. Mabilis na naipwesto ni Hilda ang sarili niya sa harapan ko. Nakataas ang kamay na parang may hawak na sandata kahit wala naman akong nakikita. Muli kong naramdaman ang lamig sa bato ko at malakas na tunog na para bang may mga butong binali. Tumingin ako kay Hilda pero hindi ko siya nakitaan ng takot. Huwag kang gagalaw. Dadaan lang sila. Sino ba silang tinutukoy mo? Naguguluhan na ako sa iyo eh. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nakatayo roon habang nakikiramdam. Pero nang humina na ang kaluskos, huminga ng malalim si Hilda at kumilos muli. Lumalim pa ang nilalakaran namin. Ang mga puno ay tila nagiging mas matataas. Maya-maya pa, huminto si Hilda. Bakit tayo tumigil? Hinatak niya ako papalapit. Napasigaw ako ng bagya sa nakita. Diyos ko! Hilda! Anong nangyari sa kanila? Sa harap namin, nakakalat ang mahigit 10 bangkay. Mga lalaki, babae, at may mga bata. Yung iba nakadapa, yung iba nakasandal sa puno na nakayuko na para bang natutulog. Pero lahat sila, walang lamang loob ang tiyan. Parang hinugot ng buo ang lamang loob nila. Hilda, bakit nandito to? Sinong gumawa nito? Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya. Pero kita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko inaasahang makita mula sa isang taong parang sanay na sa dilim. Nabakas ko ang pangamba kay Hilda. Ito ang dahilan kung bakit ko sinabing umuwi ka na. Hindi ka dapat napunta rito. Sino bang gumawa nito? Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi sino, kundi ano. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hilda, anong ibig mong sabihin? Pumunta siya malapit sa isang bangkay. Nilapitan niya ang bangkay ng lalaking mukhang sundalo. Nakasando pa ito at may rosaryo sa kamay. Lumuhod si Hilda at bahagyang inilapat ang kamay niya sa dibdib ng bangkay. Biglang lumiwanag ang paligid. Hindi sobrang liwanag, pero parang may asul na kung anong alon na sumulpot mula sa kamay niya. Bahagya pa akong napatras. Hilda, ano yan? Paano mo nagawa yun? Hindi niya ako tinignan. Ang mga bangkay na ito, sila mga huling taong sumubok lumapit sa pusod ng gubat. Inakala nilang kaya nila, pero hindi nila alam na may nilalang na nagbabantay dito na mas mabangis pa sa lobo. At lungga ito ng mga matataas na nilalang ng dilim. Kaya kailangan kong dalhin ka palayo
bago ka pa nila maamoy. Anong nilalang? Aswang ba ulit? Tama ka. Aswang nga ang pumatay sa kanila. Pero hindi sila biro. Mas malakas na aswang. Sila ang dahilan kung bakit hindi naglalakas ng loob ang mga tao rito na pumasok sa lugar na ito. Isang malalim na pag-ungol ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mas malakas kaysa kanina at pakiramdam ko mas malapit sa amin. Bigla akong hinila ni Helda, pero bago yun, dumura siya ng 3 beses sa kanyang palad at ipinahid yun sa akin. Napansin ko lang, kakaiba ang laway ni Helda, kulay dilaw at berde. Napaatras pa ako ng bagya. Ano bang ginagawa mo? Kadiri ka naman! Parang plema na yata itong pinahid mo sa akin eh. Mamaya ka na magreklamo. Tumakbo na tayo. Ngayon na. Tumingin siya sa likuran ko at ang itsura niya, mababakas, ang matinding takot. Hindi dapat sila nagising. Bilis! Takbo na! Hindi ko na alam kung gaano kami kabilis tumatakbo. Parang hinahati ang lalamunan ko sa bawat paghinga ko. Pero mas lumakas ang alulong sa likuran namin. Humigpit ang hawak ni Helda sa kamay ko. Popong! Huwag kang lilingon kahit na anong mangyari! Pero syempre, lumingon ako. At sana hindi ko na ginawa. Dahil mula sa likuran ko, isang napakalaking anino ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw ang itsura niya, pero may 2 bagay na agad kong napansin. Ang mata nitong kulay pula na para bang nagliliyab at ang lakas nitong gumalaw. Sumagi sa isip ko na maaaring ito na ang aswang na sinasabi ni Helda. Dahil kahit hindi ko pa man makita ng buo, alam kong hindi yung basta aswang. Mas malaki, mas mabilis, at mas gutom. Helda! May aswang sa likuran natin! Mamaya ka na magsisisigaw dyan! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Maya-maya lang, napahinto si Helda. Muntik na akong mabunggo sa kanya. Bakit ka na naman ba huminto? Hindi na niya kailangan sumagot. Kasi sa harap namin, isang malalim na bangin. Lumapit si Helda sa gilid ng bangin bago lumingon-lingon sa paligid na para bang merong hinahanap. Helda! Papalapit na siya! Alam ko! Sandali lang! Sa likuran namin, kitang-kita ko ang mabilis na paglapit ng aswang sa direksyon namin. Popong! Pag sinabi kong takbo, ang gawin mo, tumalon ka papunta sa kanan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mahuhulog. Ano? Hindi ako tatalon dyan, no? Malalim yan eh. Wala na nga akong nakikita sa sobrang lalim eh. Popong, maniwala ka sa akin. Mabuti ako, tutulungan kita. Bantay mo ko. Hindi kita ilalaglag. Hindi kagad ako nakagalaw. Nanginginig ang binti ko, lalo na't palapit na ng palapit ang mabangis na nilalang sa likuran namin. Mabilis niyang hinawakan ang mukha ko at pilit akong tumingin sa kanya. Kung hindi ka tatalon, mamamatay tayong pareho dito. Hindi ko pa nasasagot nang biglang may bumagsak sa lupa sa likod namin. Ramdam ko ang pag-alog ng lupa. Unti-unti kong naramdaman ang mainit na hininga nito sa batok ko. Popong! Ngayon na! Tinulak niya ako papunta sa kanan at tumalon ako. Akala ko mahuhulog ako, pero pagtalon ko, may isang napakalaking nilalang na mukhang ibon ang sumalo sa akin. Doon ko unang nakita nang malinaw ang itsura niya. At ito ay si Helda. Si Helda ay isang aswang. Popong! Delikado dito! Umalis ka na! Helda? Aswang ka rin? Oo, pero hindi ako masama. Nasisigurado ko sa'yo na mabuti ako. Hindi kita ililigtas kung masama ako, Popong. Ako ang bantay mo.
Pinagkatiwala ka sa akin ng tunay mong mga magulang. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ipinanganak ka sa lungga naming mga aswang. Mabubuting tagapagbantay ng gubat ang iyong mga magulang. Ngunit nang mamatay ang iyong ama, napilitan ng iyong ina na isuko ka sa isang manunugis ng aswang. Tinutugis ka kasi ng ibang mga aswang. At alam ng iyong ina na hindi kanya kayang ipagtanggol mag-isa. Kaya inilagay ka niya sa taong alam niyang makapagbibigay ng mas ligtas na buhay para sa'yo. Kung ganun, buhay pa ang nanay ko. Oo, Popong. Pero nanganganib din ang buhay niya. Teka. Bakit alam mo ang lahat ng to? Dahil kahit aswang ako, kasapi ako ng magulang mo. Mabuti akong alagad niya. Dahil minsan niya akong sinagip mula sa kamay rin ng mga kalahi kong aswang. May utang na loob ako sa nanay mo. Kung ganun, gusto kong makita ang nanay ko. Ililigtas ko siya. Hindi pa sa ngayon, Popong. Hindi mo kakayanin. Bumalik ka na sa tatang Tino mo. Paggandaan mo muna ang lahat, Popong. Huwag kang padalos-dalos. Dahil hindi sila biro na kalaban. Umiling ako. Nang hindi ako gumalaw, si Hilda na mismo ang tumulak sa akin palabas ng gubat. Nilingon ko siya habang nanginginig pa rin bago nagsimulang tumakbo paalis ng gubat. Ang hirap iproseso ng lahat ng nalaman ko. Ang hindi ko lang din maintindihan, bakit inilihim sa akin ito ni Tatang Tino. Nagmamadali akong lumabas ng gubat. Nanginginig ang tuhod ko habang pilit kong inaalala kung saan ako dumaan. Bawat kaluskos sa paligid ko, iniisip kong aswang na ang susugod o susunggab na naman sa akin. Ang malamig na hangin sa loob ng gubat ay biglang napalitan ng mainit-init na simoy paglapit ko sa paanan. Doon, sa tabi ng nakatumbang puno, nakita ko si Tatang Tino. May dala siyang sulo. Paikot-ikot ang tingin. Para bang kanina pa ako pinaghahanap. Nang makita niya ako, halos mamuti ang mga mata niya sa pagkabigla. Galit niya pa nga akong nilapitan. Anak ka ng teteng, Popong! Ano bang ginagawa mo ron? Hindi ba sinabi ko na? Paulit-ulit ko pang binalaan. Huwag na huwag kang pupunta sa gubat na yon. Tignan mo ang itsura mo ngayon. Halos mabasag ang tenga ko sa lakas ng sigaw niya sa akin. Tatang, hinabol po ako ng aswang. Wala na po ako mapuntahan. Wala po akong makitang daan pabalik. Kaya doon po ako napunta. Bakit ba kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Bakit hindi ka marunong sumunod? Hindi yung basta gubat. Kung ayaw mo mapunta ako ron, bakit? Ano bang tinatago mo, Tatang? Hindi ko na napigilang itanong. Gusto kong kumpirmahin ang lahat. Ang dami nang nangyayari. Mga aswang, bangkay, si Hilda, ang hiwaga sa gubat na yun, si Tatang, na maraming bagay na itinatago sa akin. Huminto si Tatang. Nakatulala lang siya sa akin. Tila nag-aalangan kung sasagot ba o iiwasan ang tanong ko. Nang muli siyang magsalita, mababa ang boses at halos pabulong. Dahil nandun ang tunay mo mga magulang. At hindi ka ligtas doon. Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi agad umabot sa isip ko. Tumingin lang ako sa kanya. Parang bata na hindi maintindihan ang narinig. Tama nga ang sinabi ni Hilda sa akin. Popong, makinig ka. Buhay pa ang nanay mo. Para akong sinampal. Para akong tinanggalan ng hangin. Ilang taong kong inisip na patay na ang mga magulang ko. Ilang gabi akong umiiyak sa likod ng kubo namin noon. Tinatanong kung bakit ako iniwan. Parang siya mismo ang lumason sa isip ko. Akala ko ba iniwan nila ako? Sabi mo,
na basta na lang nila akong iniwan sa gubat. Sabi mo kinalimutan nila ako. Pero ang totoo, ikaw lang ang gumawa ng kwentong wala namang katotohanan. Pinagmukha mo masama ang mga tunay kong magulang. Umiling si Tatang Tino ng dahan-dahan. Parang bawat galaw niya ay may kasamang sakit at lungkot. Sinabi ko yon dahil natakot ako. Natakot ka? Para saan? Sa kanila? Popong, nasanay akong kasama kita. Parang anak na kita. Natakot ako na kapag nalaman mong buhay sila, ay iiwan mo ko. Hindi. Hindi ganun yun. Hindi mo naiintindihan, anak Popong. Hindi ko sinabi kagad sa'yo dahil pinupuntirya ka ng mga aswang. Ayokong isang araw na babalik ka doon at tuluyang kang mawawala sa akin. Biglang may malakas na kaluskos mula sa gubat. Pareho kaming napalingon. Lumapit ako kay Tatang na nag-aalangan. Tang, ano po yun? Hindi ako sinagot ni Tatang. Imbis, hinawakan niya ako sa balikat at inakay ako palayo sa direksyon ng gubat at pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay. Popong, makinig ka sa akin. Kung gusto mo pa mabuhay, kalimutan mo muna ang lahat na sinabi ko. Hindi pa tamang panahon. Mas lalo mo lamang pong dinadagdagan ng inis ko. Panahon na para magpaliwanag ka sa akin. Hindi na ako bata. May karapatan akong malaman yun. At may karapatan din akong protektahan ka. Protektahan o kontrolin? Buong buhay ko, ikaw ang pinaniwalaan ko. Ikaw ang naging mundo ko. Tapos kinalabas na nagsisinungaling ka lang. Kung buhay ang mga magulang ko, bakit ayaw mo makita ko sila? Dahil, Popong, ang mismo mga magulang mo ang naglayo sa iyo mula sa gubat dahil mapanganib ang dugo mo. Pinagnanasaan ka ng mga aswang sapagkat ang dugo mo ay gininto ang dugo. Isang uri ng dugo na matagal nang inaasam-asam ng kanilang lahi. Ipinanganak ka sa 7 kabilugan ng buwan na ayon sa paniniwala ng mga aswang, yun ang araw ng kanilang pinakamatinding lakas. Dahil dito, ikaw ang naging pinakamahalagang biktima para sa kanila. Dugo ko? Isang gabi, bago kita nakuha, may dumating na nilalang sa baryo. Aswang, hinahanap ka. Sinabi niyang, babawiin ka raw niya. Tang, bakit aswang ang naghahanap sa akin? Dahil ang mga magulang mo, Popong, sila ay tagapangalaga ng gubat at ang misyon nila ay protekta ng gubat laban sa mga aswang. Gusto ka nilang kunin bilang parusa sa tatay at nanay mo. Dahilan kung bakit isinuko ka sa akin. Ang totoo, kaya kita sinasanay para tulungan ang mga magulang mo. Pero hindi ka pa pala talaga handa. Hindi pa nabubuhay ang liksi sa dugo mo. Namanhid ako sa unang segundo. Hindi ako nakapagsalita. Paano ko tutulungan ang tunay kong magulang kung hindi ko pa tuluyang kaya? Bakit hindi mo sinabi? Bakit tinayaan mo mabuhay akong bulag sa sarili kong pagkatao? Dahil gusto ko lang na pangalagaan ka, Popong. Hindi. Hindi, Tatang Tino. Masyado kang mahigpit. Madamot ka! Madamot! Alam kong nasaktan ko siya. Pero hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Bukas, kahit hindi pa ako ganap na magaling sa pakikipaglaban sa mga aswang at kulang pa ang pagsasanay natin, susugod ako na mag-isa. Hindi ko hihintayin na wala akong maabutan. Gagawin ko ang lahat. Sasagipin ko ang nanay ko. Kahit sarili ko pa ang maging kapalit. Hindi sumagot si Tatang Tino. Pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Naglakad ako mag-isa, pauwi ng kubo namin. Iniwang ko si Tatang Tino na may bigat sa puso. Ngayon lang kami nagkaroon ng tampuan
na ganito kalala. Parang pinipiga tuloy ang puso ko. Nang pabagsak kong isara ang pinto sa likuran ko, doon ko lang naramdaman ang panginginig ng tuhod ko. Galit ako. Pero hindi sa kanya, kundi sa sarili ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang maging sapat. Nanay, hintayin mo ko. Paulit-ulit ko yung inuusal hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Tahimik ang buong paligid. Sobrang tahimik at napakabigat. Sumilip muna ako sa silid ni Tatang Tino. Maimbing pa siyang natutulog ng mga sandaling yon. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Saka ko siya tinitigan at hinalikan sa noo. Patawarin mo ko, Tatang. Kung hindi man ako makabalik ng ligtas. Alam ko sa puso ko na kahit hindi tayo magkadugo, mahal na mahal kita. Lumabas ako ng silid ni Tatang at tinipon ko ang lahat ng gamit na pwede kong dalhin. Mga halamang tinuro ni Tatang, dahon ng pandakaki, ugat ng buyo, at ang mabagsik na pinaglagaan ng luya at bawang. Amoy pa lang, uubusin na ang lakas mo. Pero ayon kay Tatang, yun ang pinaka-epektibong panlaban sa mabawang hininga ng mga aswang na sinasabi niyang kayang kumain ng lakas ng tao bago ka nito tuluyang atakihin at tanggalan ng lamang loob. Isinabit ko ang balisong sa bewang ko at itinago ang ilang kutsilyo sa bota at naglagay ng asin sa bulsa para sa pagtaboy sa mga nilalang ng dilim. Hindi ko alam kung totoo ba talaga, pero lahat ng pwedeng makapagligtas sa akin o sa nanay ko, kakapitan ko. Bago ako umalis, napatingin pa ako sa pinto ng silid ni Tatang. Naisip kong gising na kaya siya. Makikita ko kaya siyang haharangan ako o baka hahayaan niya lang akong sundan ang sarili kong kapalaran. Hindi na ako nag-abalang kumatok. Hindi ko kaya ang tingin niyang puno ng pag-aalala, lalo na kung pipigilan niya ako. Kaya tumalikod ako at lumakad papuntang gubat. Pagdating ko sa hangganan ng kagubatan, sumalubong kagad sa akin ang malamig na simoy ng hangin. May ibang dala ang simoy ng hangin. Dinig kong parang may mahihinang bulong, pero malinaw na hindi yun galing sa tao. Wala na itong atrasan. Habang naglalakad ako sa gubat, ramdam ko ang mga matang nakatutok sa akin mula sa likod ng mga punong kahoy. Alam ko na ang bawat takbang ko ay parang pagtapak sa sarili kong kamatayan. Kaya hinanda ko na talaga ang sarili ko sa kung anuman ang mangyayari. Nakarinig ako ng kaluskos at sunod-sunod na alulong at pag-angil. Sa isang iglap, may isang nakakatakot na halimaw ang bumagsak mula sa itaas. Mabilis, sobrang bilis na halos hindi ko nasundan ang paggalaw niya. Isang aswang at baluktot ang mga buto nito na may mahabang mga kuko at pulang-pula ang mga mata. Napaatras ako, halos madapa, pero agad ko tong inundayan ng aking kutsilyo. Pero bago ko pa man maitaas ang aking sandata, humagikgik ang nilalang. Napakasakit sa tenga ang tunog, para bang langit-ngit ng sirang pintuan. Hinahanap mo ang ina mo, pero hindi mo na siya makikita pa. Dahil sisiguraduhin ko kahit buto, wala siyang maaabutan sa'yo. Akala mo ba mapapatas mo ko sa mga pananakot mo? Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano ka pakapangit at kahit gaano ka pakabagsik, hindi ako aatras. Hahanapin ko nanay ko. At kayong mga aswang kayo, hindi niyo ako mapipigilan. Muli itong humagikgik bago niya ako sinugod.
Ang bawat galaw niya, parang hangin. Parang nandito lang siya sa kanan ko, tapos biglang nasa kaliwa na. Hindi ko alam kung ilang beses niya akong napuruhan bago ko tuluyang napaluhod. Huwag muna. Hindi pa tapos. Hindi pa ako tapos. Pero ako, tapos na. Ngunit nang itaas niya ang kamay niya na may mahabang kuko, doon ko naisip na baka hanggang dito na lang talaga ako. Napapikit na lamang at handa nang tanggapin ang kamatayan nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Tatang Tino. Popong anak! Isang matinding liwanag ang tumama sa aswang. Dahilan para umatras ito na para bang natabunan ng apoy. At sa pagitan ng liwanag, nakita ko si Tatang hawak ang isang malaking sibat na may nakabalot na mga halamang may tinik. Hindi ko mapigilang mapaluwa sa gulat at ginhawa. Ang kulit mo kasi. Sinabi ko nang hindi pa nga sapat ang pagsasanay mo. Hindi mo to kaya mag-isa. Pero Wala nang pero-pero. Kung patungo ka sa kamatayan mo, dun rin ako. Hindi kita hayaang mag-isa, anak. hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba sa sarili ko? Tuwa? Hiya? Pero wala na ring oras dahil lumitaw na ang 3 pang aswang. Hanggang sa napalibutan kami ng mga matang pula sa gitna ng dilim. Sari-saring anyo, parang hayop, pero iba ang itsura at ang pagkakayupi ng buto ng mga ito. Parang lalabas na sa katawan. Ilan ay lumilipad, ang ilan naman ay gumagapang. Tandaan mo ang itinuro ko. Huwag kang papatalo. Para sa nanay mo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, hindi ako nataranta. Ang lakas ng kalabog ng puso ko, pero may kakaibang linaw sa isip ko. Siguro, dahil may kasama ako. Siguro, dahil nariyan si Tatang. Siguro, dahil alam kong kahit mamatay kami, hindi ako nag-iisa. Sumugod muli ang aswang. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ko. Naramdaman ko ang hapdi nang magasgas ang braso ko sa matalim niyang kuko. Pero agad akong gumanti ng saksak sa tagiliran niya. Umurong siya sa sakit, pero hindi ako nagpatinag at agad ulit inundayan ng saksak sa dibdib ang aswang. Maya-maya pa, nakita ko si Tatang Tino na nahihirapan, kaya agad ko siyang nilapitan. Kumuha ako ng langis at agad na isinaboy sa mga aswang. Habang pahina kami ng pahina, padami naman ng padami ang mga aswang. Upang makinig ka, anak. Ramdam kong gising na ang liksi ng dugo mong ginintuan. Gamit ang balisong na may mutya ng kidlat. Nais kong sugatan mo ang palad mo ng 3 beses habang umuusal ako ng dasal na makatatalo sa dilim. Sinunod ko ang sinabi ni Tatang Tino. 3 magkakasunod na pagsugat ang ginawa ko sa palad ko. Naramdaman ko ang hapdi nun. Ngunit hindi ako tumigil. Nakita kong papalapit na ang mga aswang. Pero bago pa nila kami malapitan, sumabog ang nakakasilaw na liwanag sa palad ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang mga aswang. Nakaluhod si Tatang Tino at dahan-dahan siyang tumayo bago ko niyakap ng mahigpit. Nang humupa ang lahat, naghahabol pa rin ako ng hininga. Pagtingin ko sa paligid, ang daming bakas ng laban at sa gitna ng punong kahoy, may nakita akong maliit na kubo. Nakasara ang pinto pero may liwanag sa loob. Lumapit ako. Kumalabog ang dibdib ko. Nang buksan ko ang pinto ay nakita ko siya. Ang nanay ko. Nakagapos ito kasama si Helda na parehong nangihina. Popong! Popong, anak! At doon ko na hindi napigil ang luha ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dinala namin si nanay at si Helda sa kubo namin sa baba ng bundok. Ginamot sila ni Tatang Tino at sa awa ng Diyos, kinaya naman nila.
Pasensya na po kayo sa mga nabitiwan ko pong salita sa inyo ha. Salamat po. At niligtas niyo ako. At hindi niyo po ako pinabayaan. Mahal kita, Popong anak. Kahit na hindi ka pa sa akin nanggaling. Mahal na mahal ko rin po kayo, Tatang. Sa gabing yun, may natutunan akong mahalaga. Hindi sukatan ng tapang ang pagpunta sa dilim ng mag-isa. Ang tunay na tapang ay ang pagtanggap na minsan kailangan mo ng kasama. At salamat sa Diyos, hindi ako nag-isa. Ang tapang ko kulang pa, pero kasama ko si Tatang na alam kong palaging nakasuporta sa akin. At ngayong nasa bisig ko na si Nanay, sulit ang lahat ng hirap, dugo at pagod ko. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po sa lahat ng nakinig.